Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, ibinunyag ni Senador Jinggoy Estrada ang listahan ng mga kumpanyang umano'y pagmamay-ari ni Diskaya mula sa St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega General Contractor hanggang sa Waymaker OPC. It is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Depensa ni Diskaya, nag-divest na siya sa ibang kumpanya maliban sa Alpha and Omega. Ngunit ayon kay Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta, nananatiling hawak pa rin ni Diskaya ang impluensya dahil karamihan sa pumalit ay kamag-anak o dating empleyado niya. Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Batay sa datos na hawak ni Senador Joel Villanueva, mula 2022 hanggang 2025 ay umabot sa 31 bilyong piso ang flood control projects na napunta sa mga kumpanyang konektado kay Diskaya. Kaugnay nito, nilinaw naman ng negosyante na mali ang impresyong yumaman lamang ang kanilang pamilya dahil sa DPWH projects. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Matatanda ang tumakbo si Diskaya bilang alkalde ng Pasig noong May 2025 elections. Sa datos naman ng Malacanang, kabilang ang kumpanyang konektado kay Diskaya sa 15 kontraktor na umano'y nakakuha ng 100 bilyong piso o 20% ng kabuuang 545 bilyong pisong flood control budget.